Masayang araw, mga ka-PL. Pasensya na mamaos pa rin si PL. Tinablan sa kakasigaw doon sa House of Crooks sa Batasan, mga kababayan. Pero ngayon, marami-rami po tayong pag-uusapan. Unahin po natin panoorin itong video ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Bisperas pa lamang po ng rally anti-corruption. Pero itong mama, parang sumurrender na. Parang bumahag na yata ang buntot. Mga kababayan, tinablan din sa wakas. Yung 60 billion pesos po, mga kababayan, ibabalik na di umano nila sa PhilHealth. Baka napansin ho nila, mga kababayan, na may mangilan-ngilan sa mga miyembro ng PhilHealth. Kagaya ko, kagaya mo rin, na hindi na siguro nagbibigay ng kontribusyon kasi nawala ng kumpiyansa, nawala ng tiwala. Ako, aminado ako dyan, mga kababayan. Mula nung tinanggalan nila ng pondo yung PhilHealth, natakot na po ako magbigay ng aking contribution. Hindi na po ako nagbabayad. At naghanap po ako ng mga pribadong insurance company. Bahala na mahal, basta importante. Kung sakasakaling kakailanganin ko at ng pamilya ko, sigurado kong papakinabangan ko at di hamak na mas malaki po, mga kababayan, ang coverage nila. Malaki po ang contribution na ibabayad ko, pero malaki din naman po ang magiging assistance nila kung sakasakaling mayroon nga namang ospital o ano pa man dyan. No, hindi sa sinasabi kong maliit sa PhilHealth. Hindi sa sinisiraan ko ang PhilHealth. Pero sa totoo lang, natakot talaga ako, nawalan talaga ako ng kumpiyansa at nagdududa ako. Kasi parang bagang pati ang pondo ng PhilHealth, ninanakaw ho nila, mga kababayan. O eto po, yung video ni Bongbong Marcos. Panoorin po natin, pero basahin ko po muna yung caption. 2 billion pesos excess funds ibabalik sa PhilHealth ayon po kay BBM. O inanunsyo ni Bongbong Marcos Jr. Na ibabalik na sa PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion excess funds, mga kababayan. Inihayag ito ni Marcos nitong Sabado, Setyembre 20, sa kanyang pagbisita sa Dr. Jose Pavella Memorial Hospital sa Santa Cruz, Manila. Itong araw lang na ito, mga kababayan. Kanina, nagpunta pala siya roon sa Santa Cruz. At yun nga ang sinabi niya, sige na nga, hindi na namin ito pag-iinteresan. Ipopondo sana namin ito dyan Kung sakasakaling kakailanganin namin, gagamitin namin kaso maingay kayo Rally dito, rally doon kayo Sige na, isusoli ko na. Parang ganun lang, mga kababayan. Natatakot siya na baka yung corruption, yung rally, anti-corruption, meron din namang kasing grupo, mga kababayan, na ang sinisigaw, itong malalang corruption lang. Meron namang ibang grupo na ang sinisigaw, pinabababa si Martin Romualdez at yun na nga, bumaba na, pero ang pumalit, kasing kulay din nila, na kasama sa mga sinisigaw ay pinabababa din siya. Sino? Si Bongbong Marcos. Natatakot siya na baka lahat magkaisa, sa dami, mga kababayan,
magkaisa, isisigaw, pababain siya. Oh, baka, baka yan ang dahilan. Ano? Ang naturang excess funds ay unang inilipat sa Department of Finance o DOF sa National Treasury dahil hindi naman umano nagagamit. Bobo pala kayo eh. Ililipat nyo sa DOF, napakaraming dapat paggamitan yan kung maayos lang nagagamitin. Katulad na lamang sa PhilHealth na napakarami nating mga kababayan na walang kakayahan magpagamot. Kahit nga sa pampublikong ospital, natatakot o nahihiya yung ating mga kababayan na sumugod kasi unang-una sa napakamahal pa lang ng mga reseta, ng mga gamot na iinumin nila, wala na silang pambili. Mano ba namang gamitin na lang sana yung 60 billion pesos na yan, tulungan yung ating mga kababayan na walang-wala talaga, sila itong unahin. Di ho ba, mga kababayan? Inilipat sa Department of Finance o sa DOF, pero ngayon, ibabalik din naman pala. Kasi daw hindi nagagamit. Di gamitin natin para sa mga kababayan at hirap talaga, wala ka na nga nagawang proyekto, Marcos. Pati ba naman yung pangkalusugan ng ating mga kababayan? Pagkakaitan mo pa, kung hindi magkaroon ng rallying malaki laban sa korupsyon, hindi mo isusuli. Mga kababayan na papaghalata, dinadrama naman tayo itong mama na ito. Nagdadrama na naman ito. Ngunit, ibabalik na ito sa PhilHealth. Kita nyo na, dahil umano sa natipid at savings ng pamahalaan mula sa iba't ibang ahensya, mainly from Department of Public Works and Highways. So, pinalalabas nila mga kababayan na nakatipid pa ang DPWH. Ganun ba? Sa kabila ng kaliwat kanang nakawan, korupsyon na involve ang DPWH, sinasabi ninyong nakatipid pa sila? So, nagtipid sila ng nakaw, ganun. Ganun, ganun ba ang ibig nyo sabihin? Tipirin natin yung nakaw natin, konti lang. Tipid-tipid din sa nakaw. Grabe drama nito, mga kababayan. Ang 60 billion na iyan, ito sabi ni Marcos ibabalik na natin sa PhilHealth. So, ibig sabihin, galing talaga sa PhilHealth. Dahil ibabalik nga Di ho ba? Ito yung kinagalitan ng ating mga kababayan. Ito yung dahilan kaya nagagalit yung ating mga kababayan. Bakit kinuwanan ng malaking halaga ang PhilHealth samantalang kakailanganin naman sana yan? Kung hindi pa nagkaroon ng ganitong rally, hindi ho nila ibabalik. Ibabalik na natin sa PhilHealth. Hindi lamang para tugunan ang pangamba ng tao. Alam nila, di ba, na ang tao hindi na nagbabayad ng kontribusyon. Kasi nga, nangangamba na. Mga kababayan, nakikita ko kasi sa datos yan. Maikukumpara nila yan sa mga taong nagdaan. Teka, Mr. President, itong taon na ito, ganito po ang kalaki na pumapasok na pondo sa PhilHealth. Kasi ganito po, karami ang mga nagbabayad pa na mga miyembro sa PhilHealth. Pero mula po, Mr. President, nang kinuhanan niyo po ng pondo ang PhilHealth, marami na rin po tayong mga kababayan na umatras na, hindi na po nagbabayad. Ito na lamang, kaunti na lamang pong pumapasok o mga nagtitiwala sa PhilHealth. Karamihan wala ng tiwala, Mr. President. So, dahil dyan, napag-isip-isip na, sige, sulit natin yan para bumalik yung kumpiyansa ng tao kasi nangangamba na. Di ba?
Gagamitin natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth saad ni Marcos, mga kababayan. Aasahan namin yan, Mr. President, na mapabuti mo ang serbisyo sa PhilHealth sa ating mga kababayang higkaw sa buhay. Mabuti man kayong mga buhaya kayo, may mga pera kayo. Kapag kayo ay nagkakasakit, lipad kayo sa Amerika, sa ibang bansa, mayroong mga dalubhasang manggagamot. Kaming mga mahihirap dito lang. Natatakot nga kami, baka mamaya isang araw, dumating sa amin yung mga sakit na kinakailangan ng operasyon. Wala kaming ibabayad. Dahil marami din kaming utang. Kaya kami ganito, umuusok sa galit mula nung kinuhanan ninyo ng pondo ang PhilHealth. Iyan na nga lang inaasahan ng tao, kinuhanan nyo pa ng pondo. Ngayong nagagalit ng tao, kontra corruption, ilalabas nyo, ibabalik nyo sa PhilHealth. Napapaghalata ho na kaya nyo kinuhanan ng pondo ang PhilHealth, baka meron po kayong personal na interest. Ganun ho ba? Nagtatanong lang po. Pasensya na, napahaba yung intro ko. Ito na po yung video, panoorin po natin. What we are planning to do to strengthen PhilHealth. I think today we can announce that alam niyo nung kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay dinala sa national government. Kahit anong maliwanag na ibigay namin, kahit na anong pakita natin na dumadami ang serbisyo na kinapawag ng PhilHealth, may pangamba pa rin ng tao na baka mabawasan yung mga services. Dinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan yan. Ibang usapan ito. We're talking about life and death issues here for people. So you cannot blame them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa national government ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, siyempre nandun pa rin yung pangamba. So I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, siguro alam naman yun ng lahat, yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth para hindi naman para sa pangamba ng tao ko, hindi, dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Palakpakan naman yung mga tanga. Yehey! Ibabalik na ni Bangag. Pero nung kinuha yung pondo na yan, tahimik mga kababayan. Hindi nag-iingay, pero ito lang ang nakikita ko na rason, mga kababayan. Bakit bigla nilang ibinalik ito? Biglaan man talaga yan. Wala man yan sa plano. Wala sa plano yan. Hindi na pag-usapan yan. Hindi muna nila inilabas sa media na itong buwan na ito, baka ibabalik niya sa PhilHealth. Wala. Ngayon lang yan. Biglaan lang yan. Bakit nila biglang isinuli yan? Kasi nga, nag-iingay na ang tao. Umuusok na sa galit. Mga kababayan, ituloy po natin ang pag-iingay. Magsama-sama ho tayo para tuluyan na pong matuldukan ang korupsyon. Kasi hanggat nanahimik ho tayo, kayo na mga dumadaan dyan sa rally na ginawa namin na pag sinabi namin busina, busina din kayo. No, napakarami ho ninyo, bumubusina. Daan, libo pa nga sa maghapon, napakaraming bumubusina, libo. Kung i-convert natin yan, yung pagbubusina ninyo, bumaba kayo sa inyong sasakyan, makiisa kayo sa rally, mano ba namang isang araw hanggang 3 araw kayo dyan sa kalsada para matigil ng lubusan ng korupsyon, kalampagin natin ang palasyo.
Convert nyo yan. Imbis na bumunsina kayo, iuwi nyo yung sasakyan nyo sa bahay nyo, o kaya pumarada kayo, pumunta kayo sa mga rally, para mas lalong dumami. Saan kayo pupunta? Doon. Sa EDSA, o di kaya sa Liwasang Bonifacio, mamili na lang kayo sa dalawa na yan. Kasi parehas ang sigaw ng dalawa na yan. Parehas. Pag pumunta kayo doon, sa mga lugar na sinabi ko na yon, malalaman nyo kung ano ang sigaw ng karamihan at kung ano ang agenda nila. Yun. Para matuldukan na po ang korupsyon sa ating bansa at higit sa lahat, mapanagot at mapalayas ang mga kawatan sa gobyerno. Ulitin ko, mapalayas at mapanagot ang mga kawatan sa gobyerno. Okay. Ito pa isa, mga kababayan. Kung kahapon nakapagsalita na nga itong si Chavit Singson, itong si Ruben Aguanzo na hindi po natin kaidaran, di hamak na mas marami itong nalalaman tungkol sa history, yan, kaganapan sa ating bansa nung kanyang kabataan pa. Itong si Chavit Singson, diba, nagsalita na nga kahapon sa kanyang press con, mga kababayan. Ito basahin ko, ipinapaalala po, ay ibig sabihin, pinapaalala po ni Ruben Aguanzo kung sino at kung ano ang motibo itong si Chavit Singson. Walang iba na motibo itong mama na ito, kundi tuldukan din ang korupsyon. Kaya sa nagsalita kahapon sa kanyang press con, kasi hindi niya na siguro mapigilan, mga kababayan, na napakalala na talaga ng korupsyon sa ating bansa. At napakarami niyang sinabi tungkol kay Bongbong Marcos. Weak leader, Basta marami. Panoorin niyo po yung video ko, nandiyan po sa baba. Panoorin niyo po yung malinaw, hindi yung live yung isa, yung uploaded video ko. Recorded yon, mga kababayan, napakalinaw, napakaganda ng sinabi niya ron. Panoorin niyo yun, mga kababayan. Ito, ipinapaalala po ni Ruben Aguanzo kung ano ang magandang nagawa nitong si Manong Chavit. Bihira lang lumabas si Chavit para magsalita dahil hanggat maaari ay kaibigan niya lahat. Yan, unang-una, Ilocano siya, Ilocano din si Bongbong Marcos. So ang gusto niya, lahat kaibigan, friendly itong mama na ito Hindi lumalabas, pero bakit sa lumabas? Tuloy ko. Pero kapag nagsalita ang tao na yan, dahil may isang salita, tapos ka na. Lagot na. Tapos ka na. Sino tapos ka na? Marcos, tapos ka na. Hala. So, no more solid at malakas si Chavit sa tao at business sector, kaya makikinig ang mga tao dahil sa taas ng respeto sa kanya. Mga kababayan, no more solid north. Yan, nakalimutan ko, meron palang north. Sorry po. Siyensya na tao lang. Sinabi niya rin po kahapon yan sa press ko niya na wala ng solid north kasi tinanong siya ng media. Meron pa po bang solid north? Wala, sabi niya. Nabudol nga kami. So wala ng solid north. So itong mga business sector, makikinig sa taong to. Makikinig kay Chavit dahil mataas ang respeto nila kay Manong Chavit. So kapag sinabi ni Manong Chavit na lumabas na kayo, magsisilabasan yan. Yung napakaraming business group na nagpahayag po na galit na dahil dito sa korupsyon, lumabas na po kayo. Ano pang hinihintay ninyo? Palabasin niyo po yung mga tauhan ninyo. Mag-rally. Walang deduction. Hindi yung no work, no pay.
imbis na magtrabaho sila sa kumpanya at pinasasahuran ninyo, pasahuran din ninyo habang nasa rally. Kasi isa rin naman ang hangarin natin matuldukan na ang korupsyon. Panagutin ang mga kawatan. O ito pa, naalala ninyo siya nag-expose sa weteng scandal ni then President Erap. Ano nangyari pagkatapos? Si Erap. Nako, may in-expose si si Chavit Singson, mga kababayan, tungkol kay Bongbong Marcos. Ano mangyayari nito? Lumabas na si Chavit, nagsalita na si Chavit, iginagalang siya ng mga business sector. Ano nangyari kay Erap? Baka posibleng mangyari din kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Sana may stop si Martin na pumiyok sa mga anomalyan niya at ilabas na lahat. Sana. Sana lang. No? Makonsensya. Matakot sa impyerno. Tandaan nyo, kayong mga staff ni Martin Romualdez na mga nakakaalam sa baho nitong si Martin Romualdez. May pera lang kayo dito sa lupa. Masagana ang buhay nyo dito sa lupa. Napakayaman nyo, napakamakapangyarihan nyo dito sa lupa. Paano pag natigok na kayo? Tandaan ninyo, likha lang kayo ng Diyos, ng buhay ninyo. Pag natigok kayo, hahatulan kayo, susunugin kayo. Masakit nga ang paso ng sigarilyo. Yung pang buong katawan mo, ibubulid sa dagat-dakatang apoy. Kaya magsalita na kayo. Baka sakaling mapagbayaran nyo yung pagiging sangkot nyo sa mga ginagawang katiwalian di umano nitong si Martin Romualdez. Magsalita na kayo. Pumiyok na kayo, ikanta nyo na siya. At kung may tao, si BBM, na i-expose ang paggamit niya ng cocaine, endgame na ito. Yan, isa pa yan. Kasi kahit anong gawin nating pilit dito kay Bongbong Marcos na magpa-hair follicle test siya, ayaw niya talaga Napakatigas ng ulo nitong mama nito mga kababayan No? Kung meron kayo natatago dyan na video na bago lang, eto lang, yung habang nasa Palasyo Malacanang pa siya, i-expose nyo na, ilabas nyo na, para katapos na. Sabi dito sa post ni Madam Rowena Guanzon, sana lang, no? Sana lang mayroong makonsensya. Okay, meron pang isa, mga kababayan. Ito ang tatandaan ninyo. Hindi po lahat ng mga nagpoprotesta o nagnanais na magprotesta sa araw ng bukas, Setyembre 21, isang panawagan, meron din pong iba. Yung iba nga, usap-usapan lang naman, no? Pinaghihinalaan na di umano, funded daw ito ng Malacanang. Kumbaga, nagtawag sila, binigyan nila ng pondo, nagprotesta kayo, tutol kayo sa korupsyon, pero wag niyong isisigaw na Marcos resign. kundi ano lang, corruption lang talaga, ganun lang. Pero yung ibang grupo na ang sinisigaw, anti-corruption sila, paalisin si Romualdez, paalisin din si Bongbong Marcos. At higit sa lahat, panagutin. Kaya nga yung dalawang grupo rin, magkaiba ang sinisigaw. Tanong ko sa inyo, saan kayo sa dalawa, mga kababayan? Doon lang ba kayo sa ang sinisigaw ay tungkol lang sa korupsyon?
O dito kayo sa dalawang motibo. Tuldukan ang korupsyon at palayasin ang dapat palayasin. Paki-comment po, babasahin ko. Ito pa, si Danya, si Buingiwi, nagsalita, mga kababayan. Ba, siya pa nagbabala. Si Danya, nagbabala sa mga magpoprotesta, panawagang patalsikin si Marcos, pakikinabangan lang ni Sara Duterte. Yan! Nahuli na natin sila, mga kababayan. Itong grupo nila, mga kababayan, ang isisigaw lang po tungkol lang sa korupsyon. Takot ho sila o ayaw po nilang isigaw na paalisin si Marcos. Kasi nga naman, kapag bumaba si Marcos, no, dahil sa kahihiyan, dahil sa kanyang administrasyon, napakalubha ng korupsyon, di niya napigilan, hindi niya nabantayan, parang kinukonsinti niya pa. Mga kababayan, ayun, si Danya, mga kababayan, nagbabala. At ang gusto lang, itungkol lang sa korupsyon. Samantala yung iba, pinababaho yung mama. O ito pa, nagbabala si Akbayang Representative Percival Sidanya na ang panawagan ng mga Duterte supporter na patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rally sa September 21 ay pabor lamang kay VP o kay Vice President Sara Duterte. Ayaw ho nila. Halimbawa nga naman, bumaba si Marcos at si Inday ang papalit. Ayaw ho nila. Kasi kilala po natin itong mga tao na to. Takot ho ito kay Inday Sara. Kasi si Inday galit yan sa mga NPA. Pero hindi ko sinasabing NPA siya. Nililinaw ko. Sinabi ko bang NPA siya? Hindi. Galit si Inday sa mga walang tsinelas. Ika nga. Kung tawagin sa lugar namin. Baka, ano to mga anti-Duterte ito Siyempre, pag si Inday naging Pangulo, tapos sila, mga kababayan. Kasi ang manok nila, si Risa Hontiveros. O ito pa, aniya, dapat maging mapagmatsyag ang publiko laban sa magkasariling galaw pampolitika. Sandali, si Danya. Si Danya, sir, hindi ko ipinagtatanggol itong mga nagrarally na sinisigaw ay Marcos resign, panagutin ang mga kawatan dahil mga korap. Hindi ko ipinagtatanggol sila Si Danya okay ka na. So wag kang magbibigay ng babala sa mga tao na sumama doon sa mga nagraraling sinisigaw, palisin si Marcos. Kasi kung hindi ako nagkakamali, yan ang sigaw ng karamihan ngayon. Sumakay ako ng taxi, sumakay ako ng mga Grab, nakakausap ko sa paligid, kumakain ako sa karinderya, nakakasama ko sa kainan sa karinderya, isa sigaw nila. Ayaw na nila kay Marcos. Sinusukan na nila si Marcos. Hindi ibig sabihin nun, ayaw na namin kay Marcos. Si Sara ay papalit. Pwede naman mamili o pwede naman idaan na lang sa halalan. Para maliwanag, para patas. No? Ganun lang. Para sigurado tayo dyan na mali yung sinasabi mo na yan, si Danya. Di ba, mga kababayan, napapaghalata lang ho sila, no, itong grupo nila. Kaya bakit anti-corruption lang sila? Ayaw nilang isigaw na Marcos resign kasi takot po sila kay Inday Sara. Di ba? Hanggang dito lang po.
Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.